Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At kagaya po ng aking nabanggit kanina, ipinagdiriwang po ng simbahan ng Quiapo ang anibersaryo ng pagtatalaga dito bilang Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? Parang nung Lunes lamang ay itinalaga itong formal bilang pambansang dambana. Ngayon ay ginugunitan natin ang kanyang pagiging Basilica Minor. Ito'y mga titulo ng simbahan na ito. Ito'y mga pamagat, bansag, tawag, pangalan sa simbahan na ito. Pero ang tunay na puso ng simbahang ito ay nasa gitna, ang Pong Jesus Nazareno. Kaya ito ang wag nating kalilimutan. Ito'y tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga lahat ng pumapasok dito, lahat ng dumadaan dito, kagaya ng sabi ni Father June noong Lunes, ito ay simbahan ng bawat Pilipino. Tahanan ng bawat Pilipino. Meron tayong mga kababayang balikbayan na pag sila ay umuuwi ng Pilipinas, pumupunta sila dito. Parang laging may homecoming. Lagi niyong tatandaan yan. At pag sinabi nating tahanan ito ng bawat Pilipino, lahat ay tanggap. Tanggap lahat. Lahat tayo ay kabilang. Hindi man po tayo empleyado o miyembro ng isang ihos na grupo, lahat na nagsisimba sa simbahang ito ay kasama sa pamilya ni Jesus Nazareno. At tuwing aalis tayo, kagaya po natin kanina, ngayon po ay Huwebes, kaya ginanap natin kaninang umaga ang ating regular na feeding program ng Quiapo, ang I-Thursday feeding program. Well, dumadami na sila ulit dahil
Simula nung nagpiesta, Pasko, nawala, bumabalik na ulit, dumadami na sila. 268 sila kaninang umaga. Sila ay ating napakain, pero hindi lang natin sila pinapakain sa tulong ng mga binibigay ninyo. Dahil bago sila umalis, may pabaon tayo sa kanila. Ang pabaon natin hindi lang yung ingat, bye-bye, God bless, hindi lang. Kundi yung talagang kailangan nila. May pagkain tayong pabaon. At kaninang umaga, para magkaroon naman ng desente yung kanilang pangapabaon, kasi hindi nila nauubos yung iba. O sadyang hindi inuubos para may pananghalian pa. Kaya kaninang umaga, binigyan na rin natin sila ng lunchbox. Para meron silang pang take home. Meron silang lalagyan na maayos at may dignidad. Pero lagi nating tatandaan, bukod pa sa anumang bagay, material, pera, na naipapabaon natin sa isang umaalis, ay ang pagmamahal, ay ang respeto, ay ang pagtanggap, ay ang pagkalinga na naranasan nila sa atin habang magkakasama pa. Kaya sa ating mga pagbasa ngayon, all about pabaon at bilin. Sa ating unang pagbasa, nung naramdaman ni David na siya'y malapit ng mamatay, tinawag niya ang kanyang anak na si Solomon. At pinagbilinan na. Ganyan daw yung mga malapit na. Huwag kayo matakot. Yun daw mga may malapit na nakakaramdam. Kaya sabi natin, kaya pala, nagparamdam siya. Kaya pala bigla siya naging mabait. Baka sabihin nyo, kaya Father, ang hirap ng nagbabago Baka bigla akong mawala sa mundo. Pero 'di ba, kapag alam mong malapit na, parang inihahanda ka at binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ihanda rin sila. Kaya pinagbilinan ni David ang kanyang anak na si Solomon. Ganon din sa ating ebanghelyo ngayon. Sa pag-alis ng mga alagad ni Kristo, binigyan sila ng bilin. Binigyan sila ng pabaon. Hindi nyo na kinakailangan na mag-alala sa mga dapat nyong gamitin. Huwag kayong mag-alala dahil bago ko kayo ipadala, naihanda ko na. Kaya yung tiwala, kapag tayo ay tinatawag ng Diyos sa panibagong lugar, sa panibagong pagkakataon, sa panibagong gawain, natural lamang na kuminsan tayo kinakabahan, natatakot tayo, nagdududa tayo. Pero wag natin kalilimutan, ang lagi ko sinasabi, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Kaya, para wag tayo umabot dun sa pangamba, sa takot, sa mga maiiwan natin. Alam nyo minsan, ang takot natin hindi naman talaga para sa atin Ang takot lalo na ng isang magulang ay ang kanyang maiiwan. Kaya nila? Magagawa pa kaya nila? Huwag ko kayo mag-alala. Kaya ang pabaon at pamana ibinibigay hindi lang sa salita, hindi lang sa dokumento. Kung gusto mong magbigay ng pabaon at pamana, gawin mo yan sa iyong mabuting halimbawa at ginagawa. At ang pabaon at pabilin, hindi sa dulo na, pag-ubos na at tapos na, kundi habang kasama mo pa sila. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, kahit saan pan po tayo mapunta, kapag kayo nagtatrabaho, kayo man ay dalhin sa isang lugar, kayo man ay lumalabas ng bahay, sana huwag kayong aalis at huwag nyo silang aalisan nang wala kayong naibibigay na mabuting pabaon at magandang pamana. At wala nang bubuti at gaganda pang pabaon at pamana, kundi sa isang mabuting halimbawa at mabuting ginagawa. Walang tinawag ang Diyos
na pinabayaan niya.